ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi may dalawang pupuntahan lang tayo. Sa langit o sa imperno. Pero kung wala sana ng imperno, ibig sabihin, sana lahat, langit na, no? Pero sabi ng mga tao, lahat naman tayo palangit eh. Naniwala ba kayo doon? Hindi. Hindi. Bakit? May imperno eh. Kung walang imperno, yung sinasabi ninyo na lahat palangit, sigurado yun. Kasi walang imperno eh. Pero dahil may imperno. Ngayon, sabi mo, Pastor, tumanggap naman ako sa Panginoon, nakasamba na ako sa Baptist, pero alam mo mga kapatid, ang requirement o patunay na talagang doon tayo pupunta sa langit, kung nakikita kasi dapat sa buhay natin yun na talagang mapalangit ka. Makikita mo yun sa tao na siya ay taong makalangit. Paano? Makikita mo sa kanyang pamumuhay. Kaya hindi rin natin pwede lukuhin sarili natin, kahit sarili natin, hindi natin pwede lukuhin. Pwede natin i-check. Yung buhay ko ba, talaga bang mapalangit ba talaga ako? Yun. So, tayo mismo alam natin. Tayo lang din talaga nakakalam. Kaya tama yung sinasabi nila na ikaw lang ang nakakalam at ang Diyos kung talaga mapalangit ka. Bakit? Ikaw mismo, alam mo sarili mo. Kilala mo ang sarili mo. So, ngayon mga po, ang pag-aralan po natin, the significant and importance of resurrection. The significant, yung ang halaga o kwenta ng pagkabuhay. Kwenta o importansya ng pagkabuhay. Ano ba ang importante? Gaano ba ka-importante sa atin itong pagkabuhay? Yan, tanong yan. Patanong yan sa iyo, sa atin lahat. Gaano ba ka-importante sa iyo ang pagkabuhay? If you are a Christian, gaano ba ka-importante sa iyo ang pagkabuhay? Importante ba sa iyo to? Importante ba ito sa atin? The answer is big yes. Yes talaga. Kasi kung hindi nabuhay si Kristo, ibig sabihin, ganun din tayo, hindi din tayo mabubuhay pag namatay tayo. Wala tayong pagkakaiba sa mga hayop. Ang mga hayop, may kaluluwa siya, pero hindi siya eternal. May spirito din ang ang hayop pala. Oo, nasa Bible yan. May spirito sila, pero hindi kagaya ng spirito natin. Yan, hindi pa ninyo alam yan, pero may maraming versikulo sa Bible na ang mga hayop pala, may kaluluwa sila, espiritu. Kaya, tingnan mo, yung mga aso, may mga aso na sobrang lambing nila, sobrang bait nila sa kanilang amo, handa sila mamatay para sa kanilang amo. Kaya lang, hindi lang nila kaya na sabihin na, I love you, Pastor Noy, hindi na kaya lang sabihin. Yan pala yung iba ng mga hayop. Okay. Tayo lahat ay tumayo at buksan natin ang 1 Corinthians chapter 15, beginning at verse 13 to 19. Okay po? Makinig kayo mabuti para may matutunan kayo dito. 1 Corinthians chapter 15, verse 13 to 19. Okay, nandiyan na. Basahin natin. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. No? Sabi dito, kung si Kristo hindi nabuhay, ang pagtuturo natin ay walang kwenta, ang pananampalataya natin wala rin kwenta. 15. We are found false witnesses of God. Matagpuan tayo na yung false? Mga bulaan na mga saksi ng Panginoon. Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. Hindi naman pala siya nabubuhay. If so be that the dead rise not. Yung mapatay, hindi rin mabubuhay. 16. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain,
ye are yet in your sins. Kung si Kristo daw hindi pa nabuhay, tayo daw ay nasa kasalanan pa hanggang ngayon. Tayo ay nasa kasalanan pa hanggang ngayon. Kahit na tumanggap ka na sa Panginoon, wala pa na yan, ano? 18. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. So, kung si Kristo daw hindi na buhay na maguli, lahat po tayo miserable. Buhay natin. Wala, no? Walang kwenta. So, manalangin mo muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa ng inyong mga salita. Dalangin ko po, Lord, samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami sa umaga nito. Dalangin ko po na puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu, bigyan ng present of mind, buksan ng aming isipan at puso sa mga katotohanan na ito para mayroon kami matutunan na maging sandala namin ang aming pananampalataya. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, humingi kami ng tawad sa mga pagkakamali namin, mga pagkakasala namin na nagawa sa inyo sa isip, salita at sa gawa. Maraming salamat. Ito po ang panalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, you may be seated, please. Sabi mo kanina, magtuturo ako about the significance and importance of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang mundo ngayon, lalo na ang mga tinatawag na Christian country, maliban po sa mga Muslims, no? Sila ay nagsiselebrate ng tinatawag na Easter Sunday. Easter Sunday. Some of the people greet me, Happy Easter Sunday, Pastor. Okay? Even yung mga evangelical, mga protestante na mga churches, and even some Baptist, no? Sila ng nagsiselebrate sila o nagbabatihan sila ng Happy Easter Sunday. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa Bible, there is only one reference in the Bible. Isa lang ang makita natin na reference sa Bible na mababasa natin yung tinatawag na Easter Sunday. Kasi alam niyo, maraming mga tao, binati mo ako ng Happy Easter Sunday. Tanong, alam ba ang ibig sabihin ng Easter Sunday? Ha? Gamit tayo ng word na gano'n, pero marami po ang hindi nakakalam kung anong ibig sabihin ng Easter Sunday. At hindi din nila alam kung saan makikita yon sa Biblia. Oo. Alam niyo po, ginamit yon noon, yung panahon ng Panginoong Jesucristo. Pero after po na mamatay ang Panginoon, hindi na po yan ginagamit. At ang nangyari, sinakyan na lang ng maraming tao yung Easter Sunday at hanggang ngayon naging traditional. Naging traditional na. So lahat na, even Baptist, parang sumusunod na rin at gumagamit na rin ng word na Easter Sunday. Kaya lang, depende yan mga kapatid sa atin. Kasi ang ibig sabihin ng Easter Sunday, yun yung when Jesus Christ died in the cross of Calvary. At dapat, yung pangyayari na yon, dahil si Kristo ay namatay sa cross ng Kalbaryo para sa kasalanan ng maraming tao, dapat ang maging resulta nun sa mga tao ay pagbabago ng buhay. Pero tingnan mo mga tao na gumagamit ng Easter Sunday. Mayroon bang pagbabago sa kanilang buhay? Wala. Alam niyo kung bakit? Walang Holy Spirit. Walang Holy Spirit. Knowledge lang ang mayroon sila about the Easter Sunday. But their reality, wala pong power. Kasi wala silang Holy Spirit. Halimbawa, ginamit nila yung word na gano'n. Dapat, ginagamit mo yon. Bakit? Kasi una-una, tumanggap ka sa Panginoon, nagsisi ka ng kasalanan mo, tinanggap mo si Kristo sa puso mo na yung Panginoon kapagligtas. So, kapag nangyari yan, pwede mo gamitin yan, yung word na yon, kasi mayroong power.
May Holy Spirit sa'yo. At dapat, dahil may Holy Spirit sa'yo, totoo ang maging buhay mo kasi totoo yung namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Ngayon, sa atin na lang yan, ano, kung susundin natin yon o gamitin natin yung mga word na yon o ipaliwanag natin, no? Kasi, pag titingnan natin yung Easter Sunday, ay it cannot do anything to change man's life. Walang nagagawa na pagbabago sa buhay ng tao. The Bible is the final arbiter of the truth as it is truth. No one can believe Christ and His redemptive act without the Bible. So this morning, I will speak the biblical faith, not the religious faith or traditional faith. Okay? Alam niyo, kagaya ng ginagawa ng mga sa iba-iba, kahapon, dami kong nakita eh. Yung lalo na yung taga San Fernando na si Robin Imahi. No? Alam niyo, 35 years na niya na ginagawa yung pagpapapako sa cross. O, 35 years na, no? 34, nung nakahang taon yun, 35 na. Pero tingnan mo, may changes ba sa buhay nila? Taon-taon na lang napapako sa cross. Pero ang tanong, may nangyayari ba sa buhay nila? Wala. Sa totoo lang, pagod na pagod sila doon. And after that, anong gagawin nila? Iinom na. O, iinom na sila. So, walang changes sa buhay nila. Walang nangyari sa buhay nila. Kahit taon-taon yun. Alam mo si Kristo, isang bisis lang. At yung ginagawa nila, hindi yan makapag-alis ng kasalanan. Bakit? Sapagkat mayroon lang isang tao talaga na makapag-alis ng kasalanan natin. At yun yung sinabi ni John the Baptist. After nung pangyayari na yun. Tingnan natin ha, John 1:29. Okay, John 1:29. Okay, tingnan nyo. The next day, John seeth Jesus coming unto him. Nakita niya si Jesus na lumalapit. Sumigaw siya, and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Pero mo, mayroon talagang tao lang na makapag-alis ng kasalanan natin at walang iba. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo lang. Kaya kahit anong gagawin mo, napapako, penitensya, gagawin mo yan, hindi yan makapag-alis ng kasalanan. There is only one man na makapag-alis that take it away the sins of the world. Sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. Tinapos na yan doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya sinabi niya doon sa cross ng Kalbaryo, it is finished. Kaya dapat sana natutunan niyo po ito. Sana dahil dito sa nababasa natin ito, hindi na tayo maniwala doon sa mga pinagagawa nila. Na kahit pa sinabihan tayo ng mga nanay natin, tatay natin, lolo natin, anak, ganito gagawin natin, ito yung tama. Hindi po yun eh. Walang walang saysayan. Bakit? Dahil isa lang talaga makapag-alis ng kasalanan. Kahit na, hapon nakita ko, naka-traffic, grabe. Walang chinilas, naglalakad. Ang mga nila, yung mga likod nila, grabe na mga dugo. Wala yun. Walang kwenta yun. Hindi yun makapag-alis ng kasalanan ng tao. Sabi doon sa binasa natin, may isa lang, that taketh away the sin of the world. Sino yun? Si Jesus Christ lang. Religion, hindi makapag-alis ng kasalanan. Baptist, hindi makapag-alis ng kasalanan. Ha? Good works, hindi makapag-alis ng kasalanan. Mayroon lang talaga isa na makapag-alis ng kasalanan. Si Kristo lang. So, ang problema ngayon, mga kapatid, nagkaroon ng religion na ginagamit pa rin yung mga pangyayari doon. No? Ginagaya pa rin nila, ginagawa pa rin nila, pero dapat sa atin ng mga Baptist, hindi na po natin yan gagawin. Kaya maraming mga simbahan, puro simulimunya pag mahal na araw. Kaya ibang mga Baptist, gumagaya-gaya na rin dahil yung mundo, busy sila, busy. Iba-iba yung kanilang mga programa. Kaya yung mga Baptist, nakatingin na lang, walang ginagawa. Bagay natin, wala tayong programa dito.
Ang ginawa namin, nag-attend kami ng camp, nag-attend kami ng kung ano, di ba? Kasi walang programa sa church natin. Ay, iba, may mga reunion. Oh, para lang masabi na may ginagawa sa Panginoon, naggagawa ng mga programa. Pero, alam niyo po, that is traditional. Traditional na lang yun, walang significant yun. Walang halaga yun. Oh, wala yan. Walang halaga, walang kwenta, no? Only the Word of God can we truly understand the significance and importance of Christ's resurrection. Kaya mabuti may Bible na ito nagsasabi sa atin. Ito yung tama, ito yung dapat ninyong gawin. Kasi kung wala itong Bible, gagaya-gaya din tayo sa magiginawa ng mundo nito. Na parang kalukuhan na lang talaga, no? Grabe, binahampas talaga ng mga kahoy pa yung mga kasama nila, no? Talagang bumabaliktad, talagang maano sa lupa, eh. Parang kawawa talaga, balik yung katawan nun, ah. Oo. Alam no, walang significant po yun. Sa totoo lang, sabi ng Bible, blasphemy yun. Karumal-dumal yun sa harapan ng Diyos. Bakit? Tapos na eh. Ginawa na niya doon sa cross, siya ay sinaksak, siya ay pinako, nilagay ng tinginig, binubugbog, dinuraan, pinahiya, lahat ng kahiyan, ginawa na sa Panginoon. So, wala na po yun. Ngayon, ano po ang significant? Dalawa lang itong natin eh. Significant and importance of resurrection. Number 1, significance of the resurrection of Jesus Christ. Number 1, our faith and hope will be in God alone. Ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos lang alone. Sa Kanya lang. Huwag natin paniwalaan ang mga nangyayari sa mundo at ngayon, sa mga paligid po natin. Ang ating paniwalaan lang at ang pag-asa natin ay doon lamang sa kay Kristo Jesus. Sa Kanya lang. Kasi, akala ng iba, itong gagawin natin, grabe no, from Manila, punta sa grotto, sa San Jose del Monte, yung ginagawa ng mga tao. Wala po yun. Dahil napaniwala nila, yun ang makapagbawas ng kasalanan nila. Kahapon may mga narinig ko, saan pumunta? Magano muna bukas. Magbawas muna ng kasalanan. Akala nila makapagbawas ng kasalanan nila yun, yung mapagpinitensya na yun. Wala na yun eh. Yung pagpinitensya na wala na yun eh. So, ang pag-asa natin at pananampalataya natin dapat sa kay Kristo lang. Tingnan natin, Romans chapter 10, verse 9. Ito Romans chapter 10, verse 9 hanggang 10. Okay, ayan. Sabi diyan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kapag ikaw naniwala na si Kristo ay namatay, naniwala ka sa puso mo na si Kristo namatay at nabuhay, ikaw ay maliligtas. Bakit ka pa magpinitensya? Pastor, bakit lang naman maniwala at sumampalataya? Bakit? Alam niyo kung bakit? Ginawa na niya yung pinitensya eh. Kaya hindi mo na kailangan magpinitensya. Ang sabi dito, kapag ikaw maniwala, sumampalataya sa iyong puso na siya ay namatay at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Verse 10, for with the heart thou believeth unto righteousness. Resulta pala no, pag naniwala tayo sa kanya sa ating puso, ang resulta, katuwiran. Naging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Dahil sumampalataya ka sa iyong puso sa Kanya, ang resulta, katuwiran. And with the mouth confession is made unto salvation. Pero kaligtasan o resulta.
Dahil naniniwala tayo, sumampalataya tayo sa Kanya sa ating puso, naging matuwid tayo. Ano nangyari? Kaligtasan ang naging resulta. Ito pa, 1 Peter chapter 1 verse 21. Tingnan natin. 1 Peter chapter 1 verse 21. Okay? Ayan. Okay, tingnan nyo, basahin nyo, sundan nyo ako. Who by Him do believe in God. Naniwala ba kayo sa Kanya? That raised Him up from the dead. Siya ay nabuhay naman muli mula sa mga patay. And give Him glory. That your faith, panampalataya mo, and hope might be in God. Kita nyo, sinabi ko kanina, number 1, the significance of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Number 1, dapat yung ating faith ay sa Diyos lamang. In God alone. Hindi na kay Mama Mary. Hindi na kay San Jose. Hindi na kay San Vicente. Hindi na kung sino-sino pa o na Santo Niño. Sabi dito, in God alone. Sa Kanya lang. Wala na sa ibang mga bagay. Diba, naniwala pa sa kung ano-ano, diba? Naniwala pa sa kung ano mga tradition. Nakakita lang ng alis ng bahay, nakakita ng itim na pusa. Hindi na alis. Bakit? Masama. Baka may mangyari. Ano mga ganun mga tradition ba? So dapat dito paniwala natin mga kapatid, wala na kung kanino-kanino pa. Dapat sa Diyos na talaga. Ang faith natin, sa Diyos lang. Kay Kristo lang. Ang pag-asa po natin, kay Kristo lang. Wala na pong iba. That is the number 1 significance. Number 2, the Lord Jesus Christ declared as God nung siya ay nabuhay. Bakit? May kilala ba kayo na tao na nabuhay? Nung namatay? Mayroon ba kayong narinig na nabuhay nung inilibing siya? Wala. Si Kristo lang. So dahil doon sa kanyang pagkabuhay, nagpapakita yon, nagdi-declare yon na si Kristo, Diyos. Oo. Diyos yan. Kasi wala pang tao na nabuhay na maguli, maliban kay Kristo. So, it is truly that He is God talaga. It is true talaga. Diyos talaga siya. Totoo talaga siyang Diyos. Sabi ng Roma chapter 1 verse 4, tingnan natin. Okay, Roma 1:4. Undeclared. Sabi ko nga undeclared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Talagang pati di masyadong naniwala pa, si Tomas pa. Dimas, di ba? Nung nabuhay na magulo yung Panginoon, nung nakita niya, ikaw talaga yan. Maniwala na ako sa iyo kung makita ko yung, yung sugat ng pako sa kanyang kamay. So, she is to believe kasi yung mga tao, di ba? So, naniwala na siya ngayon. Pati yung mga noon, yung nag-agam-agam, yung mga nag-doubt noon, na si Kristo ay Diyos, naniwala na. Maraming mga tao naniwala sa Kanya dahil siya ay nabuhay na magulit. Uy, totoo talaga. Diyos talaga. After ng Kanyang resurrection. So, yan. Hebrews chapter 7 verse 25. Tingnan natin. Okay, verse 27 na lang. Who needed not daily as those high priests to offer up sacrifice first for his own sins, and then for the people's, for this he did once when he offered up himself. Ito na lang, makita natin yung mali ng mga tao ngayon.
bakit na taon-taon pinapako si Kristo? Ha? Bakit taon-taon pinapako? Talo pa nila ang Panginoon. Ang Panginoon namatay isang bisis lang. He died at once in the cross. Pero anong mga tao ngayon? Taon-taon pinapako. Taon-taon pinapako para sa kasalanan. Noon pa lang, grabe na yung mga naging tradisyonal na lang talaga na ginagawa nila. Taon-taon magpapapako. Taon-taon magpapako. Pagkatapos magpapapako, binabayaran din naman. Then, tapos noon, ano namang kasalanan, kasunod na taon, pagbawas na naman ng kasalanan, para patawarin ng kasalanan, iniluloko lang natin ng Diyos eh. Iniluloko lang nilang Diyos. Sabi mo kanya, blasphemy na yun. So ito ginagawa ng high priest noong araw, nag-o-offer sila. Nag-o-offer. Si Kristo, in-offer din niya ang sarili niya. So hanggang ngayon, ginagaya ng mga high priest yun. Kaya may pope, no, nag-offer ng sacrifice. Taon-taon, ginagawa nila yan. Okay. So, the importance of resurrection. Pangalawa na tayo. The importance of resurrection. Gaano ba ka-importante ang pagkabuhay? Number 1, it is a living hope. Living hope. Buhay talaga na pag-asa. Kaya dapat sabi ko kanina, ang mga Kristiyano, dapat hindi siya papatay-patay sa pagsunod sa Panginoon. Bakit? Sigurado ka sa Diyos mo eh. May pag-asa ka eh, sa Diyos mo eh. Kaya dapat hindi ka malungkot. Bakit? Ang Diyos mo, buhay. Kaya dapat may pag-asa ka, naniwala ka. Tingnan natin, 1 Peter 1:3. Okay? 1 Peter 1:3. Okay, basahin natin. Tingnan nyo, basahin natin. Sundin ninyo. Tingnan ninyo yung ko. Kasi sayang lang. Pag wala kayong matutunan dito, para lang kayo para naging tradisyonal lang na pupunta lang sa simbahan, tapos wala din mangyayari. Verse 3. Basa. Basa tayo lahat. Ready, begin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kita mo, nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen? Dapat masaya tayo dyan. Kasi may pag-asa ka eh. Pero kung mayroon na mga tao na malungkot sila, kasi wala naman talaga silang pag-asa. Bakit? Hindi sila tumanggap sa Panginoon, hindi sila sumampalataya sa Panginoon, hindi sila sumunod sa Panginoon, ay talagang malungkot ka nga talaga. Pag namatay ka, malungkot ka nga talaga. Bakit? Pupunta ka talaga sa impyerno. Bakit? Hindi mo tinanggap ang offer ng Diyos. Hindi mo tinanggap yung sacrifice. Sino yung sacrifice sa cross? Si Kristo. Siya yung buhay na hain para ikaw, ako, tayo lahat dito magkaroon ng pag-asa. Kaya Panginoon nga, bumaba na siya dito sa lupa, ibinigay niya kanyang sarili, nagsakripisyo na doon sa cross ng Kalbaryo, para sa inyo, para sa akin, para sa atin lahat, para magkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Pero anong ginagawa ng tao? Hindi pa sila kontento doon. Sila talaga yung gagawa ng para sa sarili nila. Sila talaga gusto magpinitensya. Sabi ng Panginoon, anak, ginawa ko na nga lahat sa iyo. Bakit ginawa yung pagpinitensya? Sapagkat mahal ka ng Diyos. Diba sabi ng Bible, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, hindi na siya mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lively hope. Yun yung pag-asa natin ng mga Christian. Kaya okay lang na nagtitiis-tiis dito sa lupa. Okay lang na umiiyak-iyak ka dito sa lupa. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, halangin ka. Pero iyak nang iyak ka dito sa lupa, madami kang problema dito sa lupa, bagsak ka rito sa lupa, wala kang saya dito sa lupa, nagpinitensya ka rito sa lupa, pag hindi mo tinanggap ang Panginoon, hanggang sa impyerno magpinitensya ka. Hanggang sa impyerno
magdurusa ka. Dito sa lupa na nga, nagdurusa ka ng buhay mo ngayon habang buhay ka pa. Namatay ka pa, magdurusa ka pa ulit kapag wala kang Kristo sa puso mo. Yun yung tao na parang hindi mo maintindihan, di ba? Pero mo, binigay na ng Panginoon ng buhay niya, inoffer niya yung kaisa-isang anak niya, ayaw pang paniwalaan. Gusto pa nila iba yung paniwalaan. Gagawa pa sila ng ibang papaniwalaan nila, ayaw nilang paniwalaan ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, fool, mga mangmang kayo. Mangmang, a living hope. Pangalawa, it is a future hope. Yung kaligtasan po natin mga kapatid, future hope yun. Sabi ng Bible, sa Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, sabi ng Panginoon, thought of peace and not of evil, to give you unexpected end. Wala palang pangarap ang Diyos sa mga tao na mapahamak sila sa imperno. Walang ayaw ng Diyos yun. Ang tao lang talaga ang may gusto na mapunta doon sa kapamakan sa imperno. Sabi dito, wala akong inisip na evil na masama sa kanila. Sa kanilang mga huling araw. Kaya sabi doon sa Pedro, 2 Peter, ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga tao. Ayaw niya. Gusto niya ang lahat magkaroon ng kaligtasan. Kaya pag napunta tayo sa imperno, napunta ka sa imperno, kasalanan mo talaga. Bakit? Ginawa na lahat ng Diyos para sa iyo. Para mga anak natin, turo tayo ng turo, sinisermonan natin, ginagawa natin ang lahat, pero ayaw pa rin nila makinig sa atin. Ayaw nila maniwala sa atin. Ganon din naman sa Diyos. Ginawa na lahat ng magulang ang magagawa nila sa mga anak nila. Magsakripisyo lahat gagawin para sa mga anak. Ano pa rin ang ginagawa ng mga anak? Ayaw pa rin. Ganon din sa Diyos. Ginawa na ng Panginoon lahat sa atin. It is a future hope. Future. Sabi dito sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for. So naniwala tayo yan. Dahil may panampalataya tayo, may pag-asa po tayo. Hindi pa natin nakita yung langit, but we believe na may langit. Hindi natin nakita ang Diyos, pero naniwala tayo na may Diyos. Naniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Naniwala tayo na ang Diyos naghanda ng langit para sa inyo at para sa akin. Kaya sa namatay doon sa cross para sa inyo. Future hope. Pangatlo, it is an eternal hope. Walang hanggang pag-asa. Tingnan niyo po ito, John 11:25. John 11:25. Jesus said unto her, Jesus said unto her, sinabi niya, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. He that believeth in me, ang sino man naniwala sa akin, though he were dead, kapag mamatay siya, yet shall he live. Naniwala ba kayo dyan? Sabi ni Kristo, ang mga naniwala sa akin, kapag mamatay siya, mabubuhay din siya kagaya ko. Oo, mabubuhay din siya. Though he were dead, yet shall he live. 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Naniwala ba kayo dito? Sabi ni Kristo, hindi na kayo mamamatay. Bakit? Mayroon tayong eternal hope, eternal life sa langit. Kaya sabi ni Kristo mismo yung salita, red, kulay red yung ano. Kapag kulay red pag nakabasa kayo sa Bible ng kulay red, si Kristo yung nagsasalita dyan. Oh. Pangapat, ang resurrection, it is a glorious hope. Masaya na pag-asa. Masaya. Dapat tuwang-tuwa ka, naling araw pa lang, gising ka na, tuwang-tuwa ka na. Puta,
thank you Lord na buhay ka na muli. Ibig sabihin, ang panampalataya ko, ang ginagawa ko, may pag-asa ako. Masaya ako kasi nabuhay ang Diyos ko. Pag hindi nabuhay si Kristo, hindi na ako lalabas dyan para mag-preach dito ngayong maga. Bakit? Hindi totoo yung Diyos ko eh. Hindi siya nabuhay eh. Ngayon, dahil hindi siya nabuhay, mayroon bang glorious hope? Masayang pag-asa? Wala. Lahat ng Kristiyano malungkot. At sabi ng Bible, matagpuan kayo ng mga bulaang propita o mga tagapagturo o mga witness. Wala kayo, mga bulaan kayo. Walang katuturan yung pinagsasabi nyo. Lahat ng ginagawa natin dito, nagkanta-kanta ka rito, nag-awit-awit ka rito. Walang kwenta yun. Lahat ng ginawa natin, walang kwenta yun. Bakit? Hindi pala totoo yung ating sinusundan. Hindi pala totoo yung Diyos natin. Baka yung totoo yung Buddha. Oo. Baka yun yung totoo kasi dumadami yung pera ng mga chick. Oo, yung mga marami lang. Maraming naniwala ko sa Buddha. Diba? Kaya lang, nung namatay yun. Hindi naman nabuhay, di ba? Pero ang Panginoon natin, nung namatay, nabuhay siya na maguli. So confirm, our God is the true God. Amen? Totoong Diyos. Nawala ba kayo? Eh, huwag kayo malungkot. Huwag kayo malungkot. Kung kayo ay Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, huwag kayo malungkot dahil tama ang inyong sinusundan. Kaya sabi ng Bible, sa John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Huwag kayo magulumyanan. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sabi ng Panginoon, if were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So umakyat siya doon sa langit. Hinahanda niya ang lugar. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayo malungkot. Ha? Kahit wala tayong pira, kahit medyo mahirap ang buhay sa lupa, huwag kayo malungkot. Temporary lang yan. Ang problema nyo rito, temporary lang yan. Kapag wala kang pira, temporary lang yan. Hindi maganda bahay mo, okay lang yan, temporary lang yan. Sabi ng Panginoon, pupunta ako sa langit, ipaghanda ko kayo lahat ng matitirahan. At kung saan ako, doon din kayo. Amen po? A glorious hope. A glorious hope. Okay. Panglima, ang pagkabuhay ng Panginoon is guarantee of our salvation. Garantiya na ikaw ay ligtas. Ibig sabihin, tama. Tama pa ng palataya mo. Kaya yung kaligtasan mo, hindi ka dapat nagda-doubt kahit kunti lang. Ligtas kaya ako, Lord? Kasi, tigas din ang ulo ko eh. Alam mo, pati ako sa tinatanong ko sarili ko ngayon, kaya sinabi ako sa sarili ko eh. Lord, tigas din ang ulo ko. Kaya talagang minsan talaga, okay lang din yung mga problema ko dahil siguro dahil sa katigasan din ng ulo ko. Diba? So, minsan, gano'n ka parang nagda-doubt ka, ligtas pa talaga ako, Lord, kasi ito na naman, no? Hindi ako hindi ko nagawa yung dapat ko gawin sa inyo, hindi ko nagawa ito. Baka hindi ako ligtas. Dahil gawa na rin sa tanas yan, nagda-doubt ka. Sabi ng Bible dito, garantiya na ligtas ka kasi si Kristo nabuhay na magulit. Tama ang Bible, tama ang salita ng Diyos. At ang ating Diyos ay totoo. Amen? May verse ko yan, hindi ko yan lalang pakita sa inyo. Pang-anim, ang pagkabuhay ng Panginoon, it fulfilled the prophecy. Fulfilled. Naging katuparan ng propesya. Ibig sabihin, mula pa noon, sinabi na yan na mayroong ipanganak, sasabsaban, at mayroon, at siya po, paglaki niya, ipapako siya sa cross. Ay nagkatotoo nga. Kaya itong Bible natin mga kapatid, totoo. Amen? Kasi dito sa Bible natin nalaman yan eh. Propesya yan na siya ay tutusukin sa gilid, lalabas yung may tubig pa nga na lumabas sa katawan niya eh. Totoo yun.
Pag inaral mo yung lumabas na dugo doon sa Panginoon, sa tagiliran ng Panginoon, may tubig pala yun. Oh, so propesya yan. Ilagyan siya ng corona, propesya yan. Mamatay siya, ipako sa cross, propesya yan. Ngayon, nung nag-resurrect siya, after 3 days and 3 nights, na-fulfill yung propesya. So God is not a liar. Amen? Hindi siya sinungaling. Kasi kung hindi natupad yun, sinungaling siya. At kapag sinungaling si Kristo, ang Diyos, sinungaling din tayo. Pareho na tayo sinungaling. Wala na kwenta itong pananampalataya natin. Wala na kwenta itong pagsimba-simba natin. Kasi lahat pala ng pinagagawa natin, hindi totoo yun. Kaya salamat tayo, si Jesus Christ, nag-resurrect. Nag-resurrect siya. Nabuhay siya na magulit. Amen? So, panghuli. The resurrection is the real power of our lives. The resurrection that Jesus conquered death. No, conquered death. Ito na, matapusin ko na dito. Yung resurrection ni Jesus Christ, yun yung tumalo sa kapangyarihan ng kamatayan. Kapangyarihan ng kamatayan. Yung kamatayan kasi na yan, gawa yan ni Satanas doon sa Garden of Eden pa. Di ba? Natukso kasi, natukso. So, sabi dito, kapangyarihan yun. Yung kanyang pagkabuhay ng mga buli, yun yung kapangyarihan ng Diyos na tumalo sa kamatayan. Tinalo niya yung kamatayan. Bakit? Nabuhay siya na maguli. So si Kristo, kung napagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng kamatayan, ikaw din at ako, mapagtagumpayan din natin ang kamatayan. Paano? Pag namatay tayo, pagdating ng araw,